So yun mga banateros, mga kabiyaya, yan, welcome back to my YouTube channel. Partida, may effects tayo doon na umapoy sa likod. Yan. Ano yan? Yan ang bagong green screen ngayon, no? So yun mga banateros, eto na nga pag-usapan natin itong pagbutataan ni Mayor Magalong kay Castro. Oo, mukhang iiyak dito si Castro sa mga pahayag ni Mayor Magalong. At eto si Cheese Escudero pala talaga ang punteriya ni Marcos Jr. mapatungkol sa flood control issue. Ay naku po, grabe to talagang malupitan na itong ginagawang kademonyohan ng administrasyon. Alam naman na natin na kung ano yung kung bakit ito ginagawa ngayon, kasi alam naman na natin na hindi nasunod ang gusto ng mga anti-Duterte, hindi nasunod yung gusto nila na i-impeach sila. No? So talagang ngayon gumagawa sila ng paraan para mapatumba, para makaganti dito kay Cheese Escudero. At eto, may mga bali-balita na ang nasa likod nga nito ay etong si Lisa Araneta Marcos na talagang nagalit dahil hindi natuluyang i-impeach si Vice President Sara Duterte. At eto si Attorney Trixie may pahayag din mapatungkol kay Vice Ganda. Pagsabay-sabay na natin to lahat, no? Talagang grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros. At syempre itong lalong-lalo na ho dito sa punteriya kay Cheese Escudero. Alam naman na natin kapag hindi talaga nila kaalyado, pag hindi talaga nila alam niyo yun, pag hindi nila nasusunod yung gusto nila ay talagang ginagawan ka ng issue sa gobyerno. Oo, grabe na talaga. Talagang matatawag mo na grabe sa kasakiman ang administrasyon ngayon, grabe sa kasakiman sa kapangyarihan. Oo, so pasensya na kayo kung ganito yung natin kasi walang kuryente dito sa amin ngayon. Kaya hindi tayo nakapag desktop, umaambon-ambon na nga, medyo ulan na ata. So syempre bago natin to simulan, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Alright. So yun na nga, grabe talaga. Alam nyo, palapit na ng palapit at nasisimulan na nga itong mapatungkol sa flood control issue. Talagang lumalabas na ho ang baho ng mga talagang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. At ito unti-unti na nga talaga. At kunwari hindi nga ako nagkamali na itong pag-imbestiga sa flood control ng mga nawawalang pondo dahil wala namang flood control silang napapagawa at yung iba nga sira-sira. Dito rin lumalabas kung sino talaga yung mga pangalan na nasa likod nito. So inuunang ito talaga ay lehitimong palabas lamang at para gurgurin or para yariin etong si Cheese Escudero dahil sa ginawa niyang pagtutol or ginawa niyang desisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So grabe, no? Kapag hindi talaga nasusunod yung gusto nila, talagang gagawa sila ng paraan para lang ikaw ay masiraan sa taong bayan. Buti na lang hindi na mga tanga-tanga yung may usok pa tayong effects dito, guys. Pasensyaan nyo na. May nausukan tayo dito. Ako ganyan talaga paghapon sa probinsya, no? Talagang nagpapausok sila para mawala ang lamok. Ganyan talaga buhay. Daw ako ako ay isang malaking lamok. Ay lako. So yun na, grabe talaga, no? Alam nyo, etong mga sa totoo lang talaga nagsimula itong mga panggigipit na to. Nagsimula ito kay Pastor Apollo Siki Buloy, diba? Hindi nila nakuha yung gusto nila na etong SMNI at si Pastor ay sumunod sa kanila. So yun ang nagbukas sa mata ng tao at sa isip ng tao na kapag hindi ka kaalyado ng administrasyon, kaagad kanilang gagawang kanila ng mga kaso, ng mga paratang na hindi mo naman ginawa. So marami na rin nasampulan dyan. So nandiyan si Bantag, si Tebes, si Attorney Harry Roque, ito pa si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Duterte
no, isa din yan sa pinaka ano, sa mga talagang matatawag nyo na mga sinampulan ng administrasyon dahil hindi nila nakuha yung kanilang gusto. Para tayo nasa horror video, ha? Oo, again talaga. Probinsya by siya, ano yan, view yan. Oo, pag hindi ka nakalanghap ng ganitong amoy na usok, rich kid ka. So ito, para lubos natin maunawaan at maintindihan, ito po, panoorin po natin ang video. Yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongrehista. 5 contractors na nakinabang nga po doon sa pondo ng flood control projects. Ano ho ba ang reaksyon po ninyo muna doon? Alam mo, Jade, napakagandang pinag-umpisahan yan ng investigasyon ng ating presidente tungkol doon sa flood control anomalies. Mabuti na lang at na-identify ka agad kung sino yung mga contractors. Pero marami pa yan. Actually, marami pa yan. Di pa na-identify yung iba. At ang siguro, alam ko may strategy si Presidente dyan kung paano niya talagang para matunton talaga niya, ma-identify talaga who are the people behind it. Kasi imposibleng contractor lang ang kwan ang may sala, no? Kasama na diyan yung mga tao diyan sa implementing agency, kung flood control DPWH, at sino yung mga politiko na talagang sila naman talaga yung kumbaga parang mastermind ng mga yan. Lalo na sila yung nagpo-produce ng pera, sila yung funding source, ano. Kaya anyway, this will be a long campaign. At sana meron talagang ma-identify na politiko at makulong, makasuhan at makulong. Opo, Mayor, kahapon sa press conference nga ng Palasyo, sinasabi nga ni Yuse Claire Castro na kung meron pong mga reklamo, meron pong mga sumbong, or may mga komento o may nakitang anomalya sa mga flood control projects ang ating mga kababayan. Lalo na po, kayo na, banggit po kayo, diretso, isumbong kaagad kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong reaction po niya? Alam mo, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag. Hello, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag na yon, no? Kasi parang lumalabas pa na kaaway kami, ano? Kung babasahin ko sa iyo yung binanggit ni Yusek Castro, ito yun sabi niya, siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong report ay may basihan para hindi masayang ang oras ng gobyerno. Sana verified at meron po talaga kayong alam. Nakakalungkot yung ganong pahayag kasi parang kami pa yata ang kaaw na kami na nga nakikipagtulungan, nagbibigay na nga ng lead. Ano ba ang mali? Ano ba ang sinasabi niyang wala kaming pasihan? Unang-una, nung binanggit ko yan, last year pa, binanggit ko na yung mga anomalya na yan. Lumabas na ngayon ng mga katotohanan. No less than members of Congress admitted na may 777. May mga corruption talaga nangyayari dyan sa mga ayuda at kung ano pa, pati sa mga projects. No less than si Secretary Bunuan mentioned that yung mga binanggit ko na mga sa cat's eye, sa mga solar light, exorbitant ang mga cost niyan. So, nagugulat na lang ako, parang kaaway pa kami at parang nagagalit pa sila sa amin. Huwag naman sana. Kasi dito sa laban sa korupsyon, kami yung friendly force. Kami yung makakatulong sa kanila. Opo. Mayor, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ang flood control projects, ang mga mayors ay wala pong hawak. Hindi po nila ito, hindi po sila ang tagapatupad niyan ng mga proyekto na yan, kundi yung mga kongresista. Tama ho ba, Mayor? Alam mo kasi napakalaki ng cost niyan at hindi kakayanin yan ng mga local government unless talagang mataas yung kanyang revenue. Ang nangyayari dyan is ang pera galing talaga sa taas.
ang nagpapan yan sa members, powerful members of Congress. Ang nagpopondo yan, nagseset aside yan, ano? Yung palang sagaan nila iseset aside. Ano? Usually yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongrehista. Pero may mga may mga very powerful din na mga mayors o governors na nakakukuha rin ng pondo for flood control projects. Sila na rin ang nagpapatupad. But most of the time, ang nagpapatupad yan actually are the congressmen through the implementing agency, and that is DPWH. Opo, Mayor, at kamakailan din ay ibinulgar po ninyo na may mahigit 6 na po o halos 70 kongresista ba yun na involved o dawit nga sa mga kontraktor na nakakatanggap po ng mga pondo ng flood control projects. Okay, Jade, I just would state with clarity. Hindi po ako nagbanggit tungkol dun sa 67 na mga contractors sa Kongreso. Ang nagbanggit po niyan, with all due respect, si Senator Lacson, kasi I am sure na meron siyang very reliable source. Kaya, pero ang nabanggit lang niya, yung mga, syempre, yung 67 na yun, malamang, ito yung mga bago pa lang naging contractor, bago pa lang naging congressman, contractors na sila. So majority of those na na-identify sa 67, ganun ang sitwasyon. Iba pa yung naging contractor nung naging congressman. Iba rin yung mga congressman na kunwari hindi sila contractor, pero yung kanilang mga kamag-anak, sila yung contractor, yung asawa, yung anak, yung mga pinsan, sila ang contractor. Pero behind these relatives, ang talagang nagpapatakbo pa rin, yung kongrehista. Opo. Mayor, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, paano o sa anong paraan ho ba nagsisimula yung korupsyon pagdating po dito sa flood control projects? Well, maraming paraan, Ang daming scheme yan sa flood control projects. Ang isa sa mga sources ng corruption yan, yung desiltation. Kasi nga, let us say, palalabasin nila na napakalaki nung tatanggalin na silt. Pero ang gagawin nila, during rainy season sila magdi-desiltation. Magdi-desilt pala. O napakarami yan, halos hindi maubos yan dahil tuloy-tuloy yung agos ng tubig, dala-dala rin yung silt. Isa yon. Pangalawa, yung dadayain nila yung sheet piles. Assuming na, usually kasi ang sheet piles, mga 12 meters yan That's about 556 kilograms. At yung sheet piles na yan, ang cost niyan per kilogram. So ang ilalagay nila doon sa detailed unit price analysis, ang talagang presyo ng per kilogram yan is around 34 pesos. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 39 pesos. Pero doon sa detailed unit price analysis ng DPWH, palalabasin nila ng mga 70 pesos, 74 pesos. Meron ako nalaman ng mga 90 pesos Kaya hinahanap ko nga yung detailed unit price analysis noon per kilogram. Kaya kita mo na kagad, ang laki na kagad ng markup per kilo Ulitin ko, ang isang 12 meters na sheet pile is around 556 kilogram. Doon pa lang, makikita mo na agad, may kita na agad sila, napakalaki na. Dadayaan pa nila pagdating sa installation. Ang sabi nung technical study, ang embedment o ito yung load bearing depth, ito yung lalim na isasalpak nila, ilulubog nila yung sheet pile, siguro sabihin natin mga 6 meters or 9 meters. Ang palalabasin lang nila, ang totoong ilalagay lang nila, mga lang siguro, ang ilulubog lang nila mga 3 meters. 3 meters lang. May mga lugar pa dun sa embankment na walang sheet piles, Hindi mo na lang mahahalata na lang kasi sesementoin na lang, walang sheet pile. Kaya pag mabibisto mo na lang yan, paghuhukayin mo, magtetest ka, o kaya
Pag bumagsak yung dike o bumagsak yung embankment, doon mo malalaman. Katulad yung pinadala sa aking picture, isipin mo na lang na ang nakalagay doon is dapat 6 meters ang lalim. Nagulat na lang ako na ang naiwan is 1 meter lang na sheet pile. So tinanong ko yung contractor, naputol ba yung sheet pile? Hindi po sir, naputol yan. Hindi pwedeng maputol ang sheet pile. Bago maputol yan po, gagamit po kayo ng acetylene. Sabi niya sa akin, talaga hong 1 meter lang talaga ang nilagay nila. Yan sa lungswa na yan, sa embankment na yan. Ganyan na po nila dinadaya. Another is yung gabyon. Alam mo yung gabyon? No? This is another technology na ibabalot yung mga bato na malalaki sa isang wire mesh na 1 meter by 1 meter. Halos 1 cubic meter yan eh. So, dito sa gabyon naman, usually mga 11 layers or 10 layers, ano? Depending on the technical study. Pero ang igagabyon lang talaga nila, yung babalutin lang nila, yung first 3 layers or first 4 layers. Yung sa baba, ikuha na lang nila. Kumbaga, minsanan na lang nabalot. Ganun, para makatipid sila. Kaya makita mo, pag tinamaan ng napakalakas na current, mahuhukay yung ilalim. Diyan mo mabibisto ngayon na hindi pala maayos ang pagkakagawa ng gabyon. Ay nagtuturuan kung sino bang dawit o dito nga sa mga contractors na nakatanggap po ng mga pondo para po dito sa flood control project. Ito ngang si Senate President Cheese Escudero ay isa nga sa mga nasampulan dyan sa Senado na parang tinitira dahil nga isa daw sa mga top campaign donor niya noong 2022 election ay naging contractor din pala para sa ilang flood control projects na nabanggit din doon sa listahan na pinangalanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, kumbaga parang, again, balik tayo doon sa word na delikadesa, di ba? Conflict of interest. Ano lang propriety. Bakit sila nabibigyan ng, for some reason, bakit favored na contractor sila? Bakit paulit-ulit na sila nakakakuha? Isa lang yan because they know how to do special package. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina na nung binanggit ko sa iyo yung percentage, talagang nakakalula talaga at because of that nakukuha nila yung mga kontrata, no? Opo. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Cheese Escudero po na ipagbawal na sa mga public officials and mga kamag-anak hanggang 4th degree ata na makakuha ng kontrata, lalo na sa mga infra projects po. Anong nakikita nyo po rito? Una, uusad ba ito sa tingin nyo po? And malaking tulong po ba ito kung sakali pong umusad, Mayor? Well, napakagandang panukala yan. Kung talagang totoo, kung talagang genuine yung concern, napakaganda yan at malaking bagay yan. I just doubt kung papasa sa House of Representatives. Kasi nga, sabi nga natin, marami sila sa kanila involved dyan Kaya yung binanggit nga ni Senator Lacson na 67, ito lang yung identify talaga na directly talagang involved sila. Ay talagang meron silang kumpanya na hinahawakan na construction company. Hindi ako masyadong optimistic na papasa. Pero kung maipapasa nila yan, napakaganda yan at malaking bagay yan. Significantly, it will have a positive impact on the quality of our projects and at the same time, addressing corruption pagdating sa construction ng mga
flood control projects. And all the other quad pa rin, infrastructure projects for that matter. Opo, and nakikita nyo rin po ba, kasi nabanggit nyo kanina po na parang kayo pa yung parang nagiging kalaban nung naibulgar nyo ito kasi parang pinagsabihan pa or pinagsasabihan pa na dapat verified yan, ganito, ganyan. Pero yung atin pong gobyerno ba, lalo na yung Office of the President, mga sangay nito, sapat po ba yung kanilang kakayanan at yung resources nila para matumbok at malaman, ma-verify mismo nila kung totoo ba itong mga nababanggit po ninyo na katiwalian po, Mayor? Yes, very capable, Kuan. Ako galing na ako dyan eh. Very capable ang ating ang Office of the President to organize the investigation. Ano? Ang kailangan lang talaga, ma-identify talaga kung sino mag-imbestiga. Sino ang lead agency. Pero wag yung mga pinanggalingan ng mga nasasangkot. No? O wag yung mga organization ng mga, wag sana yung, let us say, in terms of credibility na lang at moral ascendancy, hindi naman pwede na House of Representatives ang mag-imbestiga. Hindi naman pwedeng DPWH ang nag-imbestiga. Kasi conflict of interest na kagad yan. Ano? Dapat an independent body to be headed probably by a reputable individual, former Chief Justice of the Supreme Court, tapos under sa kanya are the investigative agency. Kasi nga iba kasi kung meron kang investigator talaga na talagang trained investigator. Kasi yan ang trabaho nila, maghanap ng mga ebidensya. May tradecraft yan, may skills yan, may talents yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, abogado ako. Yes, abogado ka, pero hindi ka investigador. Iba ang investigador, ano? Kaya nga yung NBI, kita mo, di ba? National Bureau of Investigation. Kasi nga, in-emphasize nila yung word na investigation. Hindi naman lawyering ang pina-investigatan. Hindi mo pwedeng sabihin na, lawyer ako, investigador ako. No, you're not. Kakaiba ang investigation sa pagiging abogado. Pero magandang isang abogado na mag-investigation provided na trained na siya. May training siya. No? So kumbaga, Mayor, qualified kayo rito bilang dating general at nanguna sa maraming mga investigasyon po. Yes, Admar, kaya nga ako nagbo-volunteer, if you remember, no? This will divert me from my function as mayor, pero just to seek out the truth, willing ako to head the investigation. Pero that will be up to the President, ano, kasi naman ang decision maker dyan. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson, na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. Ano? And doon sa mga binanggit ko pa noon ng mga corruption, meron bang pinabulaanan doon na hindi totoo? Diba? Kaya ako'y nakikiusap lang na please, huwag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso. Yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling official din dyan sa implementing agencies. Opo. Mayor, sa monitoring po ninyo or sa inyo pong sariling investigasyon, ito pong manumalyang mga flood control projects, ito po ba yung malimit na ini-insert lang sa atin pong budget? Kasi nabanggit din minsan ni DPWH Secretary Bunoan na wala silang sistema na ma-check talaga kung ano itong mga insertions. Nalalaman na lang nila na mayroong mga in-insert doon na wala doon sa original nila na suhestyon after na pong mapirmahan ng Pangulo ang budget.
totoo naman yon. Totoo yung sinabi ni Secretary Bunuan. Kung titingnan mo yung NEP noong 2025, lumalabas doon na ang hinihingi lang nila is around 800 billion plus. Kasi yun lang naman ang absorptive capacity nila 800 billion plus. And then suddenly, after the BICAM, pero actually yung BICAM pa nga, okay pa yun eh. After the small BICAM, nakukunti na lang sila nag-usap-usap doon. Balita ko nga, tatatlo na lang sila nag-usap eh. Biglang nabago na. Diba? Nadagdagan na ng 214 billion. So doon pala makikita mo na paano naisingit to? Bakit mas marunong pa sila sa ahensya? Ang hiningi nga ng ahensya 800 plus, almost 900 billion. Patapos biglang nakialam ito mga kongrista na hindi naman sila talaga involved sa mga dito sa field, sa local government. Hindi naman sila talaga involved yan. Diba? Kasi ang trabaho nila, pababata sila eh. Bakit mas marunong pa sila at nagdagdag sila ng 214? Anong motive? Yun dapat tanungin natin eh. Ano ba ang motive? In short, why did you do it? Yung question na why did you do it? Isa lang yan. Diba? Pagkakaperahan lang yan. Ang tanong ko nga doon sa mga kontraktor sabi ko, anong gagawin nyo kung ganyan na lang pala ang pondong naiiwan para sa execution ng project? Sir, mapipilitan po kami i-substandard. Yun ang sagot nila sa akin mapipilitan po kami i-substandard. LGU, kabilang din po ba ito sa mga problema ninyo as local chief executives, or baka may marami din kayong mga kakilala na mayor, general? Well, mabuti nabanggit mo yan, Admar. This is a very common. The members of the League of Cities, ito yung mga mayors ng mga syudad, pati na rin yung mga mayors sa munisipyo. Kasi marami kami sa sa mayors to governance na municipal mayor. Very common yan. Explain ko sa iyo, Admar, if you have time pa, do you have do I have 2 minutes more? Meron pa ba 2 minutes? Go ahead po, Mayor. Explain ko lang yung sistema sa pag-implement ng isang project. Okay, sa local government, ang sistema is ganito. Magkakaroon ng, ilalabas namin yung budget, this is our budget. So ano yung programa natin for next year? So papag-usapan na namin yan starting July. Budget season yan. Umpisa na ng budget season yan. Sometimes early as June, pinag-uusapan na namin yan. Tapos ipapakita na. Ngayon, naman dahil mayroon silang development fund, magkakaroon ng prioritization matrix. Doon nila may mga certain parameters na i-define. Tapos sa barangay, pag-uusapan nila yan. After sa barangay, i-represent nila sa distrito nila, and then gagawin na nila yung top 5 na mga projects nila for that district or top 10. Tapos after that, it will be certified by the Liga ng Barangay. At the same time, magkakaroon ng series of public consultations yan. Bakit ito yung priority natin? Dahil may impact ito. Dahil ganito yung mas malawak yung yung affected na area. So ang impact nito mas malawak. Parang ganun, mga papag-uusapan dyan. After that, it will be presented to the City Development Council. But before pala, nung City Development Council, ipapasok yan sa annual investment plan at sa annual procurement plan. Okay. So dun sa City Development Council, it is around 100 plus members to. Nandyan lahat yung mga barangay officials, nandyan din yung mga community leaders, mga sectoral leaders, mga religious sector, mga senior citizens, mga youth sector, business sector. Ang dami yan, ang dami members niyan. Tapos People's Council. So sa amin, sa Baguio kasi may People's Council kami. Doon, pag-usapan uli yan, i-represent uli yan, i-deliberate. Pag inaproba ng City Development Council, approval nila yung annual investment plan, tapos approval na rin yung budget. Okay, ganun ang sistema. At kung merong ina-implement na isang project
pero nakalimutan mong nilagay sa annual investment plan, tapos binayaran nyo, naku, makakasuhan ka ng graft and corruption yan ng COA. No? Ganyan katindi, ganyan katidyos yung process. Pero sa mga kongresta, alam mo ba kung paano yung sistema nila? I want this, I want that. Patapos i-implement na lang. Ulitin ko, no? I want this, I want that. Walang konsultasyon sa local government, walang maayos ng public consultation, wala silang investment plan, annual investment plan, wala silang annual procurement plan. Implement na lang kaagad nila. Ganun na lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya parang may double standard yata ng hustisya rito. Bakit kami nakukulong kami? Bakit hindi sila pakulong? Kaya nakita mo kung paano nila talaga inaabuso yung tinatawag nating power of the purse. Pero Mayor, handa nyo po bang ipatigil yung mga ganyan na dumidiretso lang po at hindi nagpapaalam sa inyo po? Napakahabang proseso, napakagrabe yung sistema na susundan. Pero yun nga, nabanggit ninyo, pagdating sa kanila, simple lang. Ito po ba'y handa ninyong ipatigil or mag-uusap po ba kayo, coordinate with other LGUs na dapat maisulong ito sa national government na hindi pwedeng ganito sa amin, mahigpit. Pero pagdating dito sa proyekto ni Congressman, masyadong mabilis. Well, siguro ang plano namin gawin dyan is, ito nga Admar, ano? Una-una, meron kaming pinag-uusapan namin yan. Ngayon na majority kami sa konseho, pinag-uusapan na namin na magpapasa ng ordinance na lahat ng project sa gagawin sa Baguio, whether it is funded by the national government, dapat dadaan sa matinding public consultation at konsultasyon din with the local government. Isa yan sa nakikita namin. Pangalawa is itong bagong pinag-uusapan namin with an international NGO through the UK Embassy na mag-a-adapt kami ng ipapilot test namin yung isang digital application na about transparency ng mga infrastructure projects. Opo. At gusto namin umpisahan dito sa siyudad ng Baguio para makita nila at the same time magkakaroon ng matinding participation ang komunidad yan. So, ilalabas mo lahat. It's actually an open data na anybody can access it. Part of their transparency. And the good news is, Baguio City is just one of the 4 LGUs sa buong bansa out of the 1,500 na open government. Open government, meaning very strong on transparency, accountability, at citizens' participation. It's a global network. Ang Baguio City is part of that global network. Opo, and panghuli na lang, dito po sa inyong mga ibinulgar, kasama na si Senador Ping Lacson at iba pang nagbulgar dito sa maanumalyang mga flood control projects. Napakadelikado pala ito kung tutuusin, Mayor, dahil maliban sa nananakaw ang pera ng taong bayan, nalalagay din sa alanganin yung kanilang buhay kasi nabanggit nyo nga po, 40% na lang ang napupunta talaga doon sa proyekto, nasa-shortcut yung mga standard, pati mga materyales na gagamitin, nagiging substandard na po. At totoo yan, Admar. Ang tanong ko nga sa ang tanong ko nga doon sa mga kontraktor na sabi ko, anong gagawin nyo kung ganyan na lang pala ang pondong naiiwan para sa execution ng project? Kaya sir, mapipilitan po kami i-substandard. Yun ang sagot nila sa akin. Mapipilitan po kami i-substandard. Gusto man namin gawing quality, pero sir, napipilitan kami i-substandard. Opo. Mayor, siguro huling mensahe po ninyo. Baka may mensahe po kayo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at maging sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa ating presidente dahil tuloy-tuloy po at sinusustain po niya itong campaign laban po sa corruption, especially focusing on these flood control projects. At I'm pretty sure po na
ang ating pong presidente, after the flood control, tututukan din niya yung ibang mga maanomalyang mga proyekto ng gobyerno natin. So nandito po kami para tumulong po kami sa inyo. Hindi po kami kaaway ho dito, at hindi sure namin binabaliwala ho yung binabanggit ho na walang basihan. Sana ho wag ko kami i-accuse sa pagsabihan ho sana ni Presidente si Yusek Claire na wag ho sana kaming bastusin. Kasi ho nakaka-insulto ho yung binanggit ho niya kahapon. Maraming salamat, Jade. Maraming salamat, Atmar. Thank you. Unang biktima, of course, Senator Chis Escudero, na yung contracting company na supposedly kaibigan niya, Centerways Construction and Development, parang pinalalabas nila that there's some kind of alliance, some kind of innuendo about some kind of wrongdoing. Kung papansin niyo, heavy on the innuendo, heavy on the may relasyon, pero no documents, no indication of actual corruption, no ties, no paper trail, no nothing. Kinuha nila yung pangalan dun sa nilabas na only 20% at inirelate right away dun sa isang senador na napakalakas ng argumento doon sa pagdidismiss ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Tingin ko hindi ito coincidence. Tingin ko hindi coincidence na 20% lang ang pinag-uusapan dito. Again, kung papansinin nyo the communications, parang ito lang ang nilabas nila na names, and then all out, and the very first controversial person to be pointed out is somebody heavily involved in the dismissal sa impeachment ni VP Inday. Hindi ba nakakapagtaka? Sincere ba itong pag-iimbestiga sa flood control? O naghahanap lang sila ng panibagong villains para meron naman pagbintangan at hindi sila masyadong matuunan ng pansin. This has been the style of the Marcos administration since 2023. Tingin ko hindi sila nagbabago. Marcos Jr., yung 15 mga kontraktor na sumasaklaw sa 20% ng mga flood control projects ng ating bansa. Anong nakikita nyo po dito na pagbabago after 3 years ng kanyang administrasyon? Meron na siyang mga ganitong klase po. Dahil ba ito sa matinding panawagan at hindi mamatay-matay? Na kasi parang laging nagre-remind din po sa gobyerno natin every time na nagkakaroon ng kalamidad, mga pag-ulan, bagyo, baha, ang masisisi agad itong mga flood control project, Attorney. Well, bilis naman nila. 3 taon lang. Meron na silang investigasyon sa corruption. Sa totoo lang, medyo siguro jaded o cynical na rin ako ngayon, Parang nangangamoy lang na comms operation ito. Napansin natin na simulat sa pool pa lang, siguro towards by 2023, every time nagkakaroon ng kontrobersiya ang administrasyon na ito, ay ang pinaka-reseta nilang parate ay some kind of publicity gimmick. So, hindi naiiba itong ginagawa ni Pangulo. Kung papansinin ninyo yung kanyang mga salita, ay parang kumikiling siya ng konti dun sa popular na opinion. Katulad nung sa impeachment, hindi masyado, although meron siyang mga sinasabi that are carefully neutral. Tapos pinapalabas na hindi naman yan guilt or innocence and so on. So medyo humahango ito doon sa mga popular opinions. Now, flood control. Naging controversial ang flood control last year pa. Pero ito, suddenly, umaandar siya. Parang napakabilis naman yata ng reaction time. Either 3 years or 1 year, depending kung gano'ng ka-charitable tayo towards this administration. So, pero the first thing na napansin ko, is that they concentrated on 20% of the flood control projects. Yeah? Bakit 20%? At bakit 15 lang ang pinalabas nila na particular na kontratista? Mayroon bang tinatago dito? Kasi dyan nakafocus lahat. Nobody is asking.
why are we talking about the 20%? 20 lang. What happened to the other 80%? Who are the other contractors? Why these contractors in particular? Pinili ba ito for publicity value? Tapos unang-unang biktima, of course, Senator Chis Escudero, na yung contracting company na supposedly kaibigan niya, Centerways Construction and Development, parang pinalalabas nila that there's some kind of alliance, some kind of innuendo about some kind of wrongdoing. Kung papansin niyo, heavy on the innuendo, heavy on the may relasyon, pero no documents, no indication of actual corruption, no ties, no paper trail, no nothing. Kinuha nila yung pangalan dun sa nilabas na only 20% at inirelate right away dun sa isang senador na napakalakas ng argumento doon sa pagdidismiss ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Tingin ko hindi ito coincidence. Tingin ko hindi coincidence na 20% lang ang pinag-uusapan dito. Again, kung papansinin nyo the communications, parang ito lang ang nilabas nila na names, and then all out, and the very first controversial person to be pointed out is somebody heavily involved in the dismissal sa impeachment ni VP Inday. Hindi ba nakakapagtaka? Sincere ba itong pag-iimbestiga sa flood control? O naghahanap lang sila ng panibagong villains para meron naman pagbintangan at hindi sila masyadong matuunan ng pansin. This has been the style of the Marcos administration since 2023. Tingin ko hindi sila nagbabago. Opo, at mataas pa rin naman daw yung kanyang tiwala sa kanyang DPWH secretary na kamakailan lang din ay inamin na wala silang sistema kung paano ma-monitor itong mga nai-insert na mga proyekto. Nalalaman na lang nila pag napirmahan na or ganap ng naging batas ang NEP o yung budget for a certain year, attorney. Kumbaga, nakikita nyo, kasi may panawagan din na bumaba pansamantala sa pwesto habang para at least bigyan ng leeway yung investigasyon talaga. Kasi hindi po basta-basta, no? Sa flood control projects alone, baka umabot na ng trilyon yung budget ukol rito. Mas malaki pa ito ng dihamak sa iniimbestigahan nila kaugnay sa umano'y paglustay daw ng Office of the Vice President, Attorney. It's amazing na pag-uusapan nila lustay, Pero napaka-protected naman yata ng DPWH. Hindi nyo ba napapansin na hindi naman magagawa ang ganitong klaseng korupsyon na ang mga kontratista ay may namamayagpag dyan kung wala yung cooperation ng DPWH. Sila po ang bidding agency, sila po ang nagsiset ng terms of reference, sila ang nag-identify kung ano yung mga proyekto. Ultimately, sila po ang nagpo-point out which contractor gets what. Pero super protected, hindi naman binabanggit. Mag-a-announce ba ang Pangulo na may super tiwala siya dito sa DPWH niya, but at the same time, mag-a-allege na parang may mga anomalya? Hindi naman pwedeng ganon, di ba? May wrongdoing, pero meron ka na kagad na na inaabsuelto. Hindi pa nga nag-uumpisa ang investigasyon. Muli, there is no issue with corruption. Ang issue natin dito kay Pangulo is that parang nagtuturo siya in a certain direction towards the legislature, and hello, eto na nga, may dinali pa nila si Senate President Chis Escudero. But at the same time, trying to avoid yung bintang dun sa indispensable party, which is the DPWH. Para sa akin, amazing talaga yung verbal calisthenics dito. Opo. Sa nakikita nyo po, attorney, paano po kaya masusolusyonan itong problema na ito? Meron ding napanukala yung nabanggit mo, si Senate President Chis Escudero,
na ipagbawal na sa mga public official at kanilang mga kamag-anak hanggang 4th degree na makakuha ng kontrata po dito po sa gobyerno, no? Dahil nga dito sa mga controversial. Hindi lang yan sa patungkol sa flood control project, iba pa mga infrastructure project, marami din tayong naririnig, attorney. Astounding nga na ngayon iyan mapopropose, ano, pero sa totoo lang conflict of interest pa rin eh kung napupunta yung kontrata sa mga kamag-anak ng mga opisyal, lalong-lalo na kung may kinalaman ng opisyal. Ngayon siguro ang nakikita natin dito ay nagagawan ng excuse dyan kasi walang direct involvement ang legislators pagdating sa mga kontratang ito, and yet alam natin that they can identify projects for the DPWH. Yun nga yung issue natin sa pork barrel dati, di ba? So ma-identify whether formally, indirectly, or whatever means, yung mga legislators natin, yung mga proyekto na kailangan pagtuunan ng pansin at magagawaran ito ng pondo. So, even if there's no paper trail, alam natin na even during sa budget hearings, alam naman natin na maraming pakiusapan ang nangyayari behind the scenes. So, kahit mag-propose tayo ng panukala na ganyan, in the end, kailangan pa rin natin pulisin yung yung budgeting process. Doon natin nakikita to, doon sila mag-identify, doon sila sisingit. And it is at that point kung saan a-identify yung mga potential contractors for these big ticket projects. Isip na si Vice is an entertainer. And therefore, she likes to push the envelope. Meron siyang shock value, meron siyang itimtulak talaga na humor, or gusto niya talaga maka-elicit ng reaction because as an entertainer, as a celebrity, as a personality, you're only as good as your last controversy. Kailangan ito for entertainers like her, controversy is what spurs their careers. So nakikita din natin that this is most likely a career move as well as yung kanyang pagpapahayag ng opinion. So para sa akin, hayaan natin because she has a right to speak, she has a right na even if yun talaga ang kanyang nararamdaman, may kalayaan naman siya magsalita. Pero may kalayaan din ang mga tao na na-o-offend na maglabas ng kanilang saloobin at mag-express na sila'y offended, galit at nag-wish na na makarma siya. So, I think this is just one of those instances where everyone is either right or everyone is wrong. There's no in-between. Vice, ganda na parang pumapatungkol nga po dito kay former President Rodrigo Duterte. May kumakalat di umano na parang resolution or draft. Pero itinanggi naman ito na meron na silang approval or meron nang naihain na persona non grata, and ang si Yuse Castro una doon sa kanyang vlog na parang ipinagtanggol pa, no? So kumbaga sabi nila kumbaga pakawala siguro, may mga ganyan na mga sinasabi po, attorney. Ano masasabi niyo ukol dito? Well, unang-una, naniniwala tayo sa karapatan magsalita at magpahayag. Lahat sa atin, even for the ideas that we hate. Diba? Yun yung reason kung bakit pinoprotektahan natin ang karapatan magsalita at magpahayag, para naririnig ang lahat. Pati yung mga ayaw mong marinig, makakasalita. Yung mga taong gusto magsalita, ay makakapagsalita. Gayon pa man, may kalayaan nga siyang magsalita, pero at the same time, hindi natin mapuprevent na na-offend ang mga tao sa mga sinabi niya. Para niyang pinagtatawanan ang isang taong naghihirap, isang tao na against our own principles, against our own belief in our jurisdiction, against our belief in our own sovereignty, against our belief on due process and the rights of every Filipino to due process and protection by the state, naipadala sa ibang bansa at doon nakapiit. So, yung sinabi niya offends so many people, and hindi rin pati yung mga tao na offended, may karapatan din sila magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin. So yung resolution, I understand na nilabas doon sa Davao ay tungkol sa pagpapahayag din
na nakaka-offend yung sinabi ni Miss Vice. So, tingin ko, this is really something, kumbaga, dito na natetest yung pasensya natin sa ating mga karapatan magsalita at magpahayag. Hindi rin natin maaalis doon sa ating isip na si Vice is an entertainer. And therefore, she likes to push the envelope. Meron siyang shock value, meron siyang itimtulak talaga na humor, or gusto niya talaga maka-elicit ng reaction because as an entertainer, as a celebrity, as a personality, you're only as good as your last controversy. Kailangan ito for entertainers like her, controversy is what spurs their careers. So nakikita din natin that this is most likely a career move as well as yung kanyang pagpapahayag ng opinion. So para sa akin, hayaan natin because she has a right to speak, she has a right na even if yun talaga ang kanyang nararamdaman, may kalayaan naman siya magsalita. Pero may kalayaan din ang mga tao na na-offend na maglabas ng kanilang saloobin at mag-express na sila'y offended, galit at nag-wish na na makarma siya. So, I think this is just one of those instances where everyone is either right or everyone is wrong. There's no in-between. Opo, huli na lang po ma'am, dito po sa usapin ng online gambling. Nakikita niyo po ba na consistent ang gobyerno ngayon patungkol po dito sa sugal? Kasi alam naman natin, grabe yung kanilang banat sa Pogo, no? Which is sugal. Well, iyon ang nagsusugal naman doon, hindi naman mga Pilipino. Pero itong online gambling ngayon na talagang pinopromote pa ng mga kilalang personalidad, kasama na si Vice Ganda na una tutol dyan sa mga sugal-sugal na yan, sa mga casino. Pero marami po ang mabilis yung access, no? Kahit nga siguro minor de edad, basta mayroon lang cellphone, may ipasok ito sa e-wallet, no? Pwede nang makapaglaro po, attorney. Bago ko sagutin yan, i-clarify ko lang yung last statement ko. When I say everybody's wrong or everybody's right, this pertains to dun sa kalayaan nila magsalita at magpahayag and not to their actual opinions. Because opinions, pwede namang feelings yan, and feelings are neither right nor wrong. Okay, next, online gambling. Ito yung, well, yes, of course, obvious yan, na-point out na yan kahit noon pa. Yung galit ng mga legislators natin, particular na sa Kamara de Representantes, nakikita natin na parang nasaan naman yung outrage para dun sa mga Pilipino at lumalabas na po yung mga storya ng mga locals na nalululong sa sugal. May ang dami ng stories dun sa social media tungkol dun sa well, I apologize for the term, para dun sa mga self-unaliving people na because they had gotten into deep debt. Meron mga napapansin na even minors may possibility na sila po ay napapasok na sa ganito, sa online gambling because it is so accessible. So, ang worry ko is that ang bagal ng response pagdating dun sa social issues surrounding sa gambling. And not only that, napakalamya ng response ng Pangulo. Ano yung response niya? Titignan natin. Bigyan niyo pa kami ng time para pag-aralan. In other words, he's stalling. Gusto nila itong online gambling. Gusto nila siguro whatever it is that is being brought in here. Pero hindi nila gustong i-address yung social ills. Dati nga panahon ni Presidente Duterte, ang laking issue ng mga casinos. So yung casinos, yes, we understand that. So nag-order ng mga programa for the Department of Health to look into and to provide yung mga medical and psychological services para dun sa mga families that have to deal with a gambling problem. Wala tayong ganyan nakikita dito under the Marcos administration. And in fact, the first response was denial. The second response is stalling. The third response is stall some more. So, while hindi pa nila ini-engage ang publiko by explaining bakit galit na galit daw sila sa Pogo, pero hindi sila galit dun sa gambling that has a direct impact on the lives of ordinary Filipinos. Tama po kayo, how amazing at ang babaw ng mga Again,
Yung response time ng administrasyon na ito, napakabilis. 3 taon. Tapos dito pagdating sa online gambling, it's 3 years plus plus.